Impeachment naman. Nako eto, mga senador, baka kampante kayo doon sa inyong pagde-delay sa impeachment ng Vice Presidente. Mukhang dito sa sinasabi at pinapaliwanag dito, mga kababayan, ay may kalalagyan po ang ating mga lawyer. Sabi dito sa opinion, no, na balita, pahayagan, the Philippine Star, you can criminally charge senator who delay, dismiss, impeachment. Tayo daw. Tayo. No, pwede ako, pwede ikaw, pwede kahit sino sa atin. Base po sa pagkakaintindi ko dyan, mga bossing. July 16, nung inilathala ito ni Jarius Bondok ng Philippine Star, alas 12 ng umaga. Sabi dito, kahit sino o any citizen can indict, senator for delaying VP Sara Duterte's impeachment trial, more so if they dismiss the 7 article of impeachment without hearing evidence. Paano nga naman kasi? No, mga bossing, questionable naman kasi yung gagawin. Bakit? Biruin mo, magkakaroon sila ng botohan. Sabi pwede namin pagbotohan ito. No, na ma-dismiss itong impeachment na ito. Nang walang nakikitang ebidensya, nang hindi binabasa yung ebidensya, nang hindi naririnig yung depensa, nang hindi man lang nakakausap yung prosecution panel. Wala lang, trip-trip lang. Impeachment. Ano sabi ni VP Sara? Sabi pinupolitika lang sila O sige, magbotohan tayo kung itutuloy ito o hindi. Paano yun? Ano ang pagbabasihan? Paano, kagaya na lang ako, paano ko sasabihin na gusto kong matuloy yung impeachment na ito? Paano ko sasabihin? Paano ako boboto nun? Kung wala pa akong nakikitang ebidensya. Etong ebidensya na to na nagsasabi, konektado do. O sige, tuloy nga natin tong trial na to. No? Kasi mukhang may mga may mga kaugnayan para mas mas maliwanagan tayo ng mas malalim. Tuloy ang impeachment. Or, nako, itong mga resibo na ito, itong mga pinasa sa atin na mga ebidensya, gawa-gawa lang ito. Halatang halata. O sige, pagbotohan nga natin, kayo kung ano sa tingin nyo, kung malakas ba tong ebidensya na to o hindi. Pagbobotohan, pag-uusap-usapan ng mga senador. Ganoon. Pero kung sila sasabihin nila, botohan kami kung i-dismiss o hindi itong impeachment na ito. Kalokohan, mga bossing. Dahil ang question dyan, ano ang pinagbasihan ninyo? Paano kayo bumoto? Kaya ang sinasabi dito, ikaw na nanonood, pwede ka daw maghabla doon sa mga senador na yon na nagpapabagal ng impeachment. Sabi dito, they're dribbling the ball. Those remiss in their duty to try her, no? Yan ang sabi ng konstitusyon. Pag merong 1/3 na pumirma doon sa mga congressman para sa impeachment ni Inday Sara Duterte, dapat maging agad-agad litisin. Agad-agad maging impeachment court na. Pero wala. Kung ano-ano po ang inaatupag, kung ano-ano ang sinasabi sa atin. Kung ano pa po yung hindi nakasulat doon sa konstitusyon, siya po nilang ginagawa. Remand? May nakasulat ba niyan? Wala. Dismiss? May nakasulat ba niyan? Wala. Ano nakasulat doon? Shall forthwith. Agad-agad tumuloy sa maging impeachment court. Napakasimple. At iisa lang po ang susundin. Shall forthwith. Pero hirap na hirap po yung mga senador. Tuloy. Sabi ni Father Ranhilio Aquino, Dean ng San Beda. Dito nag-aral si Inday Sara Duterte. Biruin mo. Pinag-aralan ni Inday Sara Duterte, San Beda. Tapos sila pa, yung talagang nagpupursige, sila pa yung nagsasabi, kailangan matuloy ang impeachment. Biruin mo. Yung iba mga eskwelahan, mga kababayan, nakabalandra pa po sa kanilang eskwelahan. Dito nag-aral ang presidente ng Pilipinas. Dito nag-aral ang vice-presidente ng Pilipinas. Yan iba
pinupursige po na matuloy yung impeachment doon sa dati nilang mag-aaral. Oh, malamang ho, kinakahiya nila yan. They're even announcing to dismiss the article without trial. O, kakapalan ng mukha ho yun, mga bossing. Tingin sa atin, nung mga senador natin, mangmang tayo. Mahihina ang ulo natin. Yun ang tingin nila, mga boss. Diba? Hindi maintindihan ng sambayan ng Pilipino yan. Hindi nila maintindihan yan. Pagka pinagbotohan natin, tatanggapin lang nila yan. Pero kung iintindihin mong maigi, mga kababayan, napakasimple lang ho. Ano yung pagbabasihan nung kanilang boto, no? Ano ang pagbabasihan nung kanilang boto para hindi ituloy ang impeachment o ituloy ang impeachment? Wala. Kasi hindi nga nakarating sa kanila yung mga dokumento, yung mga ebidensya, hindi nga nila narinig yung magiging depensa ng 16 na lawyer. Kalokohan. Di ba? Panggagancho sa mamamayang Pilipino. Sabi dito, what to do? Ano ang gagawin? Charge erring senator in court. Father Rani told sa poll DWLZ o DWIZ last Saturday. Tingin ko mga kababayan, sa buwisit ng mamamayang Pilipino, bukod dyan sa paghahabla, mga bossing, malamang ho, baka yung iba magpunta dyan sa Senado. Meron niya nagsasabi, ano daw ho, ano tawag dito? Ang sinasabi ng iba, susunugin daw si Robin Padilla, pupunta daw doon. Di ba? Anyway, eto sabi dito, revised penal code, article 208, no? Prosecution of the offenses, negligence, and tolerance. The penalty of prison. Aba, makukulong pala. Pwedeng makulong itong mga senador na ito, ha? The penalty of prison correctional in its minimum period, 6 na buwan hanggang 6 na taon. Dami niya, 18 ata yan, ha? 18 ata yan, ha? And suspension shall be imposed upon any public officer or officer of the law who is dereliction of the duties of his office shall maliciously refrain from instituting prosecution for the punishment if violators of the law or shall tolerate the commission of offense. Anti-Graft and Corruption Practice Act Section 3, Corrupt Practice Public Officer. In addition to act of omission of public officer already penalized by existing law, the following shall constitute corrupt practices of any public officer and are hereby declared to be unlawful. Ang haba, ang dami pa ho. Mga kababayan. Naku, sampa na ng kaso. Kung tayo ho ay naniniwala, mga boss chief sir, na itong mga ito hindi ginagawa ang kanilang trabaho, which is yun naman po ang nakikita natin. Mukhang uubra. Ano? Yung iba, madami sa kapwa natin Pilipino, gigil na din ho sa mga yan. No, biruin mo, sabi nung iba, naku, napakasimple lang nung sinasabi na shall forthwith. Agad-agad, tumuloy. Pero hindi nila ginagawa. Sige na nga. Kasuhan na natin itong mga to. Ay, naku po. By the way, mga kababayan, ayan, nakikita ko po ang inyong mga komento dyan. Kaya lang, sabi nga natin, hindi tayo mag-shoutout kasi nga, mamaya, laban ni Pacquiao. So, nagmamadali tayo dito sa live na ito. Maipaliwanag lang nating lahat, mga bossing. Ngayon,